Kapag lumampas ka na sa edad na 70, biglang nagiging mas mahalaga ang bawat taon. Ang bawat umaga ay parang regalo, ngunit kasabay nito dumarating ang tanong, gaano pa kaya katagal ang ating lakas, talino, at buhay na makakasama natin ang mga mahal natin? Sa Pilipinas, kung saan ang mga matatanda ay iginagalang bilang haligi ng pamilya, madalas nating marinig ang mga kwento ng mga lolo at lola na umaabot ng 70 o higit pa. Ngunit bakit ang ilan ay nananatiling malusog at masigla, habang ang iba ay mabilis na humihina? Ang katotohanan ay, ang ating katawan ay may mga palatandaan. Tahimik na senyales na nagsasabi kung ano ang maaaring mangyari sa mga darating na taon. Hindi ito mga haka-haka lamang, kundi nakabatay sa mga natuklasan ng mga doktor at mananaliksik na nag-aral sa mga taong umabot ng mahabang buhay. Ang mga simpleng bagay na akala natin walang halaga, tulad ng paraan ng ating paglalakad, lakas ng ating pagkakahawak, o kahit ang kalidad ng ating pagtulog, ay maaaring maging salamin ng ating kalusugan at kinabukasan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 pinakamakapangyarihang senyales na siyentipikong pinatunayan na may kakayahang magpahiwatig kung gaano katagal ang ating magiging buhay matapos ang edad na 70. Hindi ito para magdulot ng takot, kundi para bigyan ka ng kaalaman. Dahil kung alam natin kung ano ang mga senyales, alam din natin kung paano kikilos upang pahabain ang ating mga taon. Isipin mo ito, bawat maliit na hakbang na gagawin mo ngayon ay maaaring magdagdag ng mga taon sa iyong buhay bukas. Ang kaalaman ay hindi lamang kapangyarihan, ito rin ay pag-asa. At sa kultura nating mga Pilipino na malapit sa pamilya, kapitbahay, at komunidad, ang mas mahabang buhay ay hindi lamang para sa atin mismo, kundi para sa mga taong umaasa at nagmamahal sa atin. Kaya bago tayo magsimula, isang tanong muna, gusto mo ba talagang malaman kung anong mga senyales ang dapat mong bantayan para manatiling malusog at malakas sa mga darating pang dekada? Kung manatili ka rito hanggang sa huli, dahil bawat bahagi ng ating pag-uusapan ay maaaring magbukas ng pinto tungo sa mas mahabang buhay at mas makabuluhang pagtanda. Ngayon, huminga ng malalim, ihanda ang iyong isipan, at samahan mo ako sa pagtuklas ng mga sikreto ng mahabang buhay na matagal nang nakatago sa ating katawan. Unang senyales, bilis ng paglalakad. Sa Pilipinas, madaling makita ang tunay na kalagayan ng katawan ng isang tao sa paraang lumalakad siya. Sa barangay, sa palengke, o kahit sa kalsadang dinadaanan araw-araw, mapapansin natin kung sino ang may lakas at kumpiyansa sa bawat hakbang, at kung sino ang tila hirap na parang bawat pag-usad ay mabigat na gawain. Ang bilis at tibay ng paglalakad ay hindi lamang simpleng gawain ng paa. Ito ay salamin ng ating kalusugan, kalamnan, puso, at maging ng ating isipan. May mga pag-aaral na nagsasabing ang mga matatanda na nakakapanatili ng tuloy-tuloy at mabilis na hakbang ay mas madalas na umaabot sa mas mahabang buhay. Hindi lang ito dahil mas malakas ang kanilang katawan, kundi dahil ipinapakita ng kanilang paggalaw na buo pa ang koordinasyon, malinaw ang pag-isip, at matibay ang resistensya laban sa karamdaman. Ang mabagal na lakad naman, lalo na kung ito'y may kasamang paminsang pagkatigil o kawalan ng balanse, ay maaaring senyales na humihina na ang mga kalamnan, naninigas ang mga kasukasuan, o may suliranin sa puso at ugat. Isipin natin ang 2 lolo sa isang barangay sa Bulacan. Si Mang Ramon, 74 anyos, araw-araw naglalakad papunta sa kapilya. Ang kanyang likod ay tuwid, ang bawat hakbang ay matatag, at nakakasabay pa siya sa mas batang kapitbahay kapag may lakad. Samantalang si Mang Ernesto, kapwa 74 anyos, ay dati ring masigla ngunit nitong mga nakaraang taon ay tila bumagal na. Madalas huminto upang huminga, iwas na sa mga hagdan, at kailangan pang alalayan kapag tatawid ng kalsada. Ang pagkakaibang ito sa kanilang lakad ay hindi lamang simpleng detalye, ito ay nagkukwento ng kanilang kalusugan at maaaring hinaharap. Kapag humihina ang ating paglalakad, hindi lang katawan ang apektado. Unti-unti rin tayong nawawalan ng tiwala sa sarili, mas pinipili ang manatili sa bahay, at bumababa ang pagkakataong makisalamuha sa kapwa. Ang mas kaunting kilos, mas mabilis ang panghihina. Kaya naman napakahalaga na bantayan ang bilis ng ating paglalakad. Kung mapansin mong bumabagal ka, huwag mong ipagwalang bahala. Ito'y isang pagkakataon para kumilos, mag-ehersisyo ng simpleng lakad-lakad sa paligid, mag-inat ng mga binti, o kaya'y magsagawa ng ehersisyong pampalakas ng kalamnan. Tandaan, hindi kailangang maging komplikado ang solusyon. Ang pagpili na umakyat ng hagdan kaysa elevator, ang paglalakad sa palengke imbes na sumakay agad ng tricycle,
o ang paggawa ng mga simpleng pag-unat sa umaga ay malalaking hakbang na para mapanatiling matatag ang iyong katawan. Ang bawat hakbang na mabilis at buo ay nagsasabi, malakas pa ako, kaya ko pa. Kung kaya mong ayusin at palakasin ang iyong paglalakad ngayon, binibigyan mo ang iyong sarili ng mas malaking tsansa na manatiling malusog, malaya, at masaya sa mga darating pang taon. Ikalawang senyales, lakas ng pagkakahawak. Kung nais mong makita ang tunay na tibay ng katawan ng isang tao, hindi lang sa lakad ito makikita kundi pati sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Sa Pilipinas, madalas nating pansinin ito sa simpleng pakikipagkamay, pagbubukas ng garapon ng bagoong, o pagbibitbit ng mga supot mula sa palengke. Ang pagkakahawak ay hindi lamang gawain ng kamay, ito ay refleksyon ng buong kalamnan, daloy ng dugo, at kalusugan ng nerbiyos. Ayon sa mga mananaliksik, ang lakas ng grip ay isa sa pinakamaasahang palatandaan ng kalusugan ng matatanda. Kapag matibay ang kapit, ibig sabihin aktibo pa ang mga kalamnan, maganda ang sirkulasyon, at mahusay ang koordinasyon ng katawan. Ngunit kapag humihina ang kapit, ito ay maaaring babala ng panghihina ng kalamnan, mabagal na metabolismo, at maging panganib ng maseryosong sakit gaya ng alta presyon at sakit sa puso. Isang halimbawa ang dalawang lolo sa Quezon City. Si Mang Ben, 78 anyos, mahilig mag-alaga ng halaman. Araw-araw ay nagbubungkal siya ng lupa, nagbubuhat ng paso, at nagbubukas ng bote ng pataba. Dahil dito, matibay pa rin ang kanyang kapit, at nakakatulong ito para manatili siyang malakas at masigla. Samantala, si Mang Arturo, kaedad din niya, ay napansin na hirap na sa pagbukas ng simpleng deboteng tubig at madaling mapagod sa pagbibitbit ng mga pamilihan. Noong unay inisip niyang normal lang ito sa pagtanda, ngunit ito'y senyales na unti-unting humihina ang kanyang kalamnan at resistensya. Sa kultura nating mga Pilipino, ang kakayahang makapaghawak ay mahalaga hindi lamang sa pang-araw-araw na gawain, kundi pati sa dignidad. Kapag hindi na natin kayang gawin ang mga simpleng bagay, nawawala rin ang ating kumpiyansa sa sarili. Ngunit ang magandang balita, kayang-kaya itong palakasin. Ang simpleng pagpisil sa bola, paggamit ng hand grippers, pag-angat ng magaang timbang, o kahit ang pagbubunot ng damo sa bakuran ay malaking tulong para mapanatili ang lakas ng kamay. Hindi kailangang malalaking hakbang agad. Ang mahalaga ay ang konsistensya. Sa bawat araw na ginagamit mo ang iyong kamay, pinapalakas mo rin ang iyong buong katawan. Kaya't subukan mong pisilin ang iyong kamay ngayon. Katulad ba ito ng dati? O napapansin mong mas mahina na? Kung ito'y hindi dapat baliwalain. Ang tibay ng ating pagkakahawak ngayon ay maaaring maging salamin kung paano natin mapapanatili ang ating kalayaan, kakayahang gumalaw, at kalidad ng buhay sa mga darating pang taon. Ikatlong senyales, balanse at kakayahang tumayo sa isang paa. Madalas nating hindi pinapansin ang kahalagahan ng balanse, hanggang sa maramdaman nating unti-unti na itong nawawala. Sa Pilipinas, makikita ito kapag ang isang nakatatanda ay nahihirapan ng maglakad sa palengke, sumakay ng jeepney, o umakyat sa hagdang kawayan sa probinsya. Ang kakayahang manatiling nakatayo sa isang paa, kahit 10 segundo lamang, ay isang simpleng pagsusulit na kayang magsabi ng kalagayan ng ating kalusugan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga matatanda na nakakapanatiling matatag sa ganitong simpleng ehersisyo ay mas may tsansang mabuhay ng mas mahaba at manatiling malaya. Kapag mahina ang balanse, tumataas ang panganib ng pagkahulog, bali ng buto, at maging paghina ng pag-isip. Ang isang matinding pagkadapa ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala na magpapahirap bumalik sa dating sigla. Isipin natin ang 2 ginang sa Cavite. Si Aling Teresa, nasa edad 72, araw-araw na naglalakad papuntang simbahan at nagsasagawa ng mga simpleng ehersisyong tulad ng yoga at tai chi. Kapag sinusubukan niyang tumayo sa isang paa, kaya niyang manatiling matatag, walang pag-aatubili. Samantala, si Aling Luz, halos kaedad din niya, ay hindi sanay sa ganitong gawain. Kapag tinangka niyang gawin ang parehong pagsubok, mabilis siyang natitinag at kinakailangang kumapit sa upuan. Ang pagkakaiba nila ay nagsasabi ng malalim na katotohanan, ang balanse ay hindi lang tungkol sa katawan, kundi pati sa kalakasan ng utak at nerbiyos. Habang tumatanda tayo, natural na humihina ang kalamnan, naninigas ang mga kasukasuan, at nagbabago ang ating pandinig at pakiramdam ng direksyon. Ngunit malaking papel din ang ginagampanan ng ating pamumuhay. Kapag palaupo tayo, kulang sa ehersisyo, at umaasa sa gamot na nakakaapekto sa ating koordinasyon, mas mabilis nawawala ang ating balanse. Ang maganda, may paraan upang ito'y mapanatili.
Ang mga simpleng gawain gaya ng pagtayo sa isang paa habang nagbubukas ng telebisyon, paglakad na diretsong sakong sa harap ng daliri, o pagsali sa mga aktibidad na tulad ng sayaw at tai chi sa barangay center ay malaki ang naitutulong. Ang mga ito ay hindi lamang nagpapatatag ng kalamnan, kundi nakapagpapasigla rin ng isipan. Kung napapansin mong madalas kang nadudulas, natitisod, o kailangang kumapit sa pader upang makalakad, huwag itong ipagsawalang bahala. Ang mga unang senyales ng kahinaan ng balanse ay paalala na kailangan mong kumilos ngayon. Ang maagang pagsasanay ay makakatulong upang manatiling matatag, tiwala, at ligtas sa mga susunod na taon. Ika-4 na senyales, mga pattern ng pagtulog. Ang pagtulog ay hindi lamang pahinga, ito ang oras kung kailan ang katawan ay nag-aayos, nagpapalakas, at muling naghahanda para sa susunod na araw. Sa Pilipinas, madalas nating makita ang mga lolo't lola na madaling antukin sa hapon, ngunit hirap makatulog ng buo sa gabi. Ang mga pagbabago sa pagtulog ay hindi dapat baliwalain, sapagkat ito ay malinaw na palatandaan ng ating kalusugan at haba ng buhay. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga matatanda na may maayos at regular na oras ng pagtulog ay mas malusog, mas alerto, at mas tumatagal ang buhay. Sa kabilang banda, ang paulit-ulit na paggising sa gabi, hirap makatulog, o kulang sa oras ng pahinga ay nagdudulot ng panganib tulad ng mahinang resistensya, mataas na presyon, at maging pagbagal ng isip. Isipin natin sina Lolo Andres at Lolo Mario, parehong nasa mid-negatibo 70 at nakatira sa Laguna. Si Lolo Andres ay may nakasanayang routine, natutulog siya ng halos 7 oras gabi-gabi, gumigising sa parehong oras, at nagsisimula ng araw na may lakas. Ang kanyang katawan ay sumusunod sa natural na ritmo, kaya malinaw ang pag-isip at buo ang enerhiya. Samantala, si Lolo Mario ay madalas magpuyat, gumigising ng paulit-ulit sa gabi, at minsan ay 3 oras lang ang tulog. Dahil dito, siya ay madalas pagod, mabilis mainit ang ulo, at unti-unting humihina ang kalusugan. Sa ating kultura, kung saan malapit ang pamilya, madalas hindi napapansin ang mga pagbabago sa tulog ng matatanda. Madaling sabihin na normal lang, ang hirap matulog kapag tumatanda, ngunit ito'y babala na may kailangang baguhin. Maaaring sanhi ito ng stress, hindi maayos na pagkain, kakulangan ng ehersisyo, o kondisyon tulad ng sleep apnea na hindi agad natutukoy. Ang mabuting balita, kayang-kayang ayusin ang kalidad ng tulog. Ang pagbawas sa paggamit ng cellphone bago matulog, pag-inom ng maligamgam na tsaa, o pagbabasa ng aklat ay nakakatulong para ihanda ang katawan. Ang pag-iwas sa kape, alak, at mabibigat na pagkain bago matulog ay malaking tulong din sa mga baryo. Ang simpleng paglalakad sa hapon o pag-upo sa labas para ma-expose sa natural na liwanag ng araw ay nakakatulong sa tamang ritmo ng katawan. Kung mapansin mong lagi kang pagod tuwing umaga, ito ay paalala na ang iyong pagtulog ay hindi sapat. Ang pagtulog ay hindi luho, ito ay pangangailangan. Ito ang sandata ng katawan laban sa sakit at ang pinagmumulan ng lakas ng isipan. Ang bawat gabi ng maayos na pahinga ay dagdag na sigla at dagdag na taon sa ating buhay. Ika-5 senyales, apetito at mga nakasanayang pagkain. Ang paraan ng pagkain ng isang tao, matapos ang edad na 70 ay isa sa pinakamahalagang salamin ng kanyang kalusugan. Sa Pilipinas, kung saan ang bawat handaan ay may kasamang kanin, gulay, at ulam mula sa karne o isda, malinaw nating nakikita kung sino ang nananatiling may gana at sino ang nawawalan ng interes sa pagkain. Ang matibay na gana at balanseng pagkain ay tanda ng malusog na katawan at matatag na resistensya. Ngunit kapag bigla kang nawalan ng gana, mabilis mabusog, o palaging umaasa sa delata at instant noodles, ito ay senyales na may kailangang bantayan. Isipin natin sina Aling Rosa at Aling Pilar, parehong nasa edad 74. Si Aling Rosa ay kilala sa kanilang barangay sa Batangas bilang masipag magluto. Kahit sa kanyang edad, nagtitiyaga siyang maghanda ng lutong bahay, sinigang na may maraming gulay, pritong isda, at prutas bilang panghimagas. Dahil dito, masigla siya, buo ang kanyang lakas, at nananatiling aktibo sa gawaing bahay. Sa kabilang banda, si Aling Pilar ay nawalan ng gana nitong nakaraang taon. Madalas niyang laktawan ang hapunan, umaasa sa tinapay o instant noodles, at hindi na gaanong nagluluto. Unti-unti siyang pumapayat ng hindi sinasadya at madalas ng hina. Ang mga pagbabago sa pagkain ay hindi dapat baliwalain. Kapag ang isang nakatatanda ay hindi na interesado sa pagkain, maaaring ito'y palatandaan ng problema sa panunaw, epekto ng gamot, o kahit maagang sintomas ng pagkasira ng memorya.
Kapag kulang ang nutrisyon, ang katawan ay nagsisimulang gumamit ng sariling kalamnan bilang enerhiya na nagdudulot ng panghihina, mas mabagal na paggaling at mas madaling pagkakasakit. Ngunit hindi pa huli para baguhin ito. Ang simpleng pagsasama ng gulay tulad ng malunggay, kalabasa, at sitaw sa bawat ulam, pagkain ng sariwang prutas gaya ng mangga at papaya, at pag-inom ng sapat na tubig ay malaking tulong. Kung wala kang gana kumain, mas mainam na maghanda ng maliliit, ngunit masustansyang pagkain ng mas madalas kaysa malalaking kainan. Maaari ring gawing mas masaya ang pagkain sa pamamagitan ng pagsabay sa pamilya o kapitbahay, tulad ng nakasanayan sa mga baryo. Kung napapansin mong nawawala ang iyong gana, bumababa ang timbang, o madalas kang pagod, huwag itong ipagwalang bahala. Ang pagkain ay hindi lamang kasiyahan, ito ang gasolina ng ating katawan. Ang bawat kutsara ng masustansyang pagkain ay dagdag na lakas at dagdag na taon sa iyong buhay. Ika-6 na senyales, kakayahang pamahalaan ang stress. Hindi maiiwasan ang stress sa pagtanda. Sa Pilipinas, kung saan marami ang umaasa sa nakatatanda para sa payo, suporta, at minsan pati sa pinansyal, natural lamang na dumarating ang mga suliranin. May mga gastusin sa gamot, alitan sa pamilya, at pangamba sa kalusugan. Ngunit ang paraan ng ating pagtugon sa mga pagsubok na ito ay may malaking epekto sa haba ng ating buhay. Kapag ang isang tao ay laging balisa at nag-aalala sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin, mabilis bumibigay ang katawan. Ang sobrang stress ay nagpapahina sa resistensya, nagpapataas ng presyon ng dugo, at nagdudulot ng sakit sa puso. Maaari rin itong magpabilis ng pagtanda dahil sa tuloy-tuloy na pamamaga sa loob ng katawan. Sa kabilang banda, ang mga taong marunong magpahinga, huminga ng malalim, at maghanap ng solusyon, kaysa magtuon sa problema ay mas malakas, mas alerto, at mas mahaba ang buhay. Isipin natin sina Mang Isko at Mang Nestor, parehong 76 anyos at nakatira sa Rizal. Si Mang Isko, kapag may problema, ay naglalakad sa umaga, nakikipagkwentuhan sa kapitbahay, o nagsisimba para humanap ng kapanatagan. Hindi niya hinahayaan na lamunin siya ng pangamba. Samantala, si Mang Nestor ay madaling magpa-stress. Kahit maliliit na bagay tulad ng pagkasira ng ilaw o pagkaantala ng pensyon, ay nagdudulot sa kanya ng matinding galit at puyat. Dahil dito, madalas siyang pagod, mataas ang kanyang presyon, at mabilis siyang nanghihina. Ang pamamahala ng stress ay hindi lamang talento, ito ay kasanayan na maaaring matutunan. Ang simpleng paghinga ng malalim, pakikinig ng musika, pagsusulat ng damdamin, o pagtawa kasama ng pamilya ay mga paraan upang mapagaan ang bigat ng isipan. Sa mga barangay, ang mga lolo't lola na laging kasali sa community gatherings o prayer meetings ay mas nakikitang masaya at hindi gaanong apektado ng stress. Kung mapapansin mong lagi kang balisa, madaling magalit, o hirap makatulog dahil sa pag-aalala, panahon na para kumilos. Ang stress ay hindi maiiwasan, ngunit maaari itong pamahalaan. At kapag natutunan mong kontrolin ito, binibigyan mo ang iyong sarili ng mas mahabang buhay, mas malusob na katawan, at mas payapang pagtanda. Ngayong natalakay na natin ang 6 na pinakamakapangyarihang senyales ng mahabang buhay pagkatapos ng edad na 70, oras na para magtanong ka sa iyong sarili, alin sa mga ito ang nakikita mo sa iyong katawan? Ang bilis ng iyong paglalakad, ang lakas ng iyong pagkakahawak, ang iyong balanse, ang iyong pagtulog, ang iyong gana sa pagkain, o ang iyong kakayahang pamahalaan ang stress. Bawat isa ay nagsasalita ng totoo tungkol sa kalagayan ng iyong kalusugan at sa magiging kinabukasan mo. Hindi ibig sabihin na kung nakikita mo ang mga pagbabago ay huli na ang lahat. Ang pinakamahalagang aral dito ay kaya mong gumawa ng hakbang ngayon. Ang bawat maliit na pagsasanay, mula sa simpleng paglalakad, pagkain ng masustansya, hanggang sa pagtawa kasama ng pamilya, ay maaaring magdagdag ng taon sa iyong buhay. Ang mga simpleng gawain ay may kapangyarihang baguhin ang ating kinabukasan. Sa kulturang Pilipino, kung saan mahalaga ang pamilya at komunidad, ang mas mahabang buhay ay hindi lamang gantimpala para sa sarili. Ito rin ay regalo sa mga anak, apo, at sa lahat ng nagmamahal sa atin. Kapag pinahaba natin ang ating buhay, pinahaba rin natin ang panahon ng pagbabahagi ng ating karunungan, pagmamahal, at alaala sa mga susunod na henerasyon. Kaya tanungin ang sarili ngayon, anong simpleng hakbang ang sisimulan mong gawin bukas? Pipiliin mo bang maglakad ng mas mabilis, palakasin ang iyong kamay, o ayusin ang iyong pagtulog? Ang desisyon ay nasa iyong mga kamay. Kung nagustuhan mo ang mga aral na ito, huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay.
Mag-subscribe ka na rin para hindi mo ma-miss ang susunod na mga payo tungkol sa kalusugan at mahabang buhay. Dahil tandaan, ang iyong kinabukasan ay nagsisimula sa mga hakbang na ginagawa mo ngayon.